Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na with evidence na ko may bagong pinasabog si Miss Cathy Binag. Ito ay presyuhan ng mga troll sa Tambaloslos. Nako, lahat ng mga sikreto ba lalabas pag tuwing eleksyon. And knowing Cathy Binag, hindi yan magsasalita kung walang ebidensya. Walang hawak na ebidensya or walang nakausap ng mga reliable sources para magbulgar sa pinasabog niyang presyuhan ng mga trolls tambaloslos. Nako, may mga pa-trainings pa daw ito. Eto na, kung tambaloslos, including ba dito ang Kongreso? Nako, join forces ba sila? Nako, heto kabibig ha, manood tayo kay Miss Cathy Binag sa kanyang pasabog na presyuhan at meron pang mga ibang pinasabog niyang issue. Let's watch this. Kasi, di ba, ang daming trolls. Di ba? Ang daming trolls na, di niya ba nahalata na lahat ng dumidepensa sa Duterte or kumakalaban, di naman kumakalaban, like nagko-comment or nagki-criticize sa government. Mapapansin nyo sa account nyo or sa mga post, ang daming trolls. Yung mga biglang magko-comment, sabay-sabay sila, pagkakaisahan ka. Tapos, pag-usapan natin, yun ang una natin pag-usapan. Tapos, iisa yung naratibo nila. Depensahan, tapos pro-China ka. Mhm. When you try to think about it, talagang scripted yung ginagawa nila. You know why? Meron kasing nag-hire na mga consultant kuno. Kaya galing to sa mga ano ha, galing to sa congressman mismo. Okay? Congressman ang nagsabi. Sa House of Representatives, nag-hire ng consultant. And you know anong funny? Ang Diyos talaga marunong, no? Nag-hire sila ng consultant para sa bawat congressman. Ang una, ang sabi, 100 consultant per congressman. 100 consultant per congressman, tapos bumaba ata. Okay? So eto, Martin Romualdez, iklaro mo to. Kasi yung sweldo nanggagaling sa office ni Yeda ng mga consultant na yan. Okay? Yung consultant na to, mga ano sila, ang turo sa kanila is to comment or post positive things about the administration, especially Martin Romualdez, BBM, and LAM. Okay? So, eto, maraming ko, alam to ng mga congressman kasi may nakausap ang congressman at syempre, di ba si Kong Dante, congressman din naman siya, di ba? So, anyway, to make the story short, nag-hire sila ng mga consultant kuno kasi ang sabi nila is, ang tawag dito, yun nga, mag-comment ng positive, tapos i-bash or labanan yung mga negatibong comment sa online, sa social media. Aside from that is, hindi to fake news hindi talaga to fake news. Kasi meron talagang tumawag sa akin at saka makikita niya sa HR, ang dami-dami nagte-training dyan. Okay? Ooh. So, ang pangalan nun, I Care, We Care. At eto pa, yung again, yung sabi ko, ang Diyos marunong, isa sa kaibigan ng anak ko is nag-apply kasi he thought na a-applyan niya maayos na ano. Eto na yon, eto yung catch. O di hire ka, minimum mong sweldo per month 15,000, online kasi siya, di ba? Ngayon, ang gagawin nila is i-hire ka nila, may training yan, makikita niyo yan, i-check nyo, I Care, We Care. Ngayon, check nyo ngayon sa Facebook, I Care, We Care. Kaya I always post it, di ba? So, sa huli, may slide, may presentation, may slide. Yung presentation and slide sa huli, ilalagay nila doon is labanan ang negatibong comment or like bastusin, siraan, something like that, na siraan ang Duterte, i-bash yung mga nagpo-post against the admin, pasukin ng mga accounts na mga pro-Duterte at dumidepensa sa Duterte. At siraan ang Duterte family. Ooh. Yan, okay? So, you better check sa dyan, no? Nag-hire sila ng consultant, 100 consultant per, yun yung first 100 consultant per congressman. Okay? Para gawin yan. Kaya napansin nyo, all over, tas mga fake account, at eto pa, yung pag-hire na yan, may listahan yan. Basta, kaya nga maganda yan, whoever na uupo na bagong congressman, ang hamon ko sa inyo is imbestigahan nyo yan at alamin nyo anong purpose yan. Bakit kailangan mag-hire ng 100 or sabi yung 50-20 per congressman na consultant?
Meron ho yung application, meron ho silang record dyan kasi nag-apply sila. And again, Martin, pakisagot to. Kasi sa office ni Yeda, tumatanggap ng sweldo. Okay? Okay. Ang opisina ni Yeda. Okay, yun lang. So para wag na kayo magtaka. I-check nyo ngayon na I care, we care. I-check nyo ngayon sa Facebook nyo. Marami yan. Marami nag-hashtag niyan. Nako. Sa opisina pala ng asawa ni Martin Romualdez, kumukobra ng pera, 15,000 per month. Yung I care, we care, 100 consultant per congressman. Lo, grabe ha. Pera ng bayan, ginagamit yun ng ganyan. Taxes namin, ginagamit nyo ng ganyan para lang talaga maging mabango ang pangalan nyo at siraan nyo ang mga Duterte. In fairness, si Cathy Binag, may mga reliable sources to eh. May mga friendship din itong mga congressman. So of course, baka may nag-tip sa kanya o nagsabi sa kanya personally. Tapos papansin ninyo, lahat ng nagka-I care, we care, tingnan nyo yung mga accounts sila, yung nagpo-post yan, lalo yung mga leaders sila, pro talaga admin ang mga post. Tapos makikita nyo, pag pumapasok minsan sa account kayo, tapos i-attack ka. So, yun, okay? At dun sa mga congressman na kung gusto nyo manalo, magsalita ho kayo about it. Diba? Tutulungan ko pa kayo, kakampaign ko kayo. Ooh. Kasi ang dami ko nakakausap, pero gusto ko talaga yung harapan. Ayoko ng duwag. Okay, now, let's talk about... Marami palang nakausap na si Miss Cathy Binag ng mga congressman. Pero yung ibang congressman, para natatakot, naduduwag. Kaya sabi ni Cathy Binag, magsalita na kayo. Kasi kapag magsalita na kayo, tutulungan at ikakampanya ko pa kayo. So it means totoo. 'Di ba? Totoo itong mga paratang or pasabog ni Miss Cathy Binag at friend ng kanyang anak ay nagtatrabaho diyan sa I Care, We Care. I Care, We Care for your salary. I Care, We Care for the taxes of the Filipino. 15,000 pala to. Jefferson Roteros. Ang tayo to, Jefferson Roteros. Sandali lang. Ayan, nawala ako. Sorry naman, di ba? Okay, Okay. Game. Doon na tayo sa pro-China. Hi, Judea. Ang aking mga brother dyan sa Banateros, ang mga walang takot at may paninindigan, di ba? Alam mo dati, di ba? Pag di sila kilala, ito pala, Banateros, commercial ng konti. Pag di sila kilala, nakakatakot eh. Lalo na si Boss Dada, di ba? Ang laki. Pero napaka-cute. Ang laki, tas cute doon. Alam mo yun? Well, the meaning of cute is chubby, right? Pero hindi siya chubby, malaki siyang lalaki. No, you know? Pero walang takot yan. Diba? Okay, let's talk about Let's talk about China. Okay. Eto na. So, anong masasabi nyo dun sa mga taong... I just want to send a message out there to all those people who saying na ayaw namin sa China, yung mga pro-China kayo, mga Duterte or DDS, mga DD-shit kayo na pro-China kayo, whatever. Okay, let me remind you guys. Okay. Tumingin kayo sa paligid nyo. Tingnan nyo yung buong paligid nyo. Karamihan sa gamit nyo, made in China. Diba? Karamihan sa gamit nyo, made in China. Okay? Ultimo yung mga trolls kayo, yung ginagamit yung cellphone, made in China. Correct. Diba? Ano mo yun? Gawa sa China. Kasi ang mahal-mahal naman ng ang mahal-mahal ng ang iPhone, Samsung, or whatever. Diba? So ako, tigilan nyo yung kakasabi nyo na ayaw namin sa China. Diba? Ayaw nyo sa China. Okay. Ayaw nyo sa China, baka hindi nyo alam, yung pinapasukan yung kumpanya, ang may-ari, ang investor, Chinese. Alam nyo ba na ang majority ng investors sa Philippines ay Chinese? Oh. Okay, wag na tayo lumayo. The C, may-ari na SM. SM itself, most of their products are made in China. Oh, 'di ba? Factories here, nakadepende tayo sa mga manufacturing ng mga what do you call this? Raw materials natin galing sa China. Okay? So sa akin, before kayo magsalita na ayaw nyo sa China, tumingin kayo sa paligid ninyo. Tumingin kayo sa paligid ninyo kasi tingnan ninyo kung wala kayong gamit na galing sa China. Okay? So, Ramon Ang is Chinese.
Henry, mga C are Chinese. The TAN, sila, Philippine Airlines ay Chinese. Cebu Pacific, Gokongwei are Chinese. At marami pa pong iba. Kasi nakakalimutan nyo na itong mga taong to is nakakatulong sa inyo na may lahi ring Chinese. Correct. Okay? Lahat ng produktong meron tayo, karamihan, ay galing din China. Okay? O, babanatan nyo ako. Sabihin nyo sa akin na pro-China ka. Hindi ho, may lahi rin ho akong Chinese. Okay? Hindi ko yan i-deny. Diba? So, di ba? Parang ano kayo ang dami nyong sinasabi. Pero gumagamit kayo ng GCash. Alam nyo ba? Lazada, Shopee, nagsha-shopping kayo online. Di ba? You know, huwag tayo magpaka-plastic at saka yung naratibo ninyo, lalo yung mga politician na yan na pro-China, pro-China. Diyan sa mga tumatakbo ngayon sa gobyerno na politician, isoli ninyo ang pera o donation or funding, campaign funds na binibigay sa inyo na mga Chinese tycoon. Soli nyo. Kasi binabanatan nyo yung China, may lahi yung kung ano yan, mga Chinese. Alam nyo ba, tahimik lang ho yan, pero masakit ho yan sa kanila. Okay? Ngayon, another thing. Sige nga ho, dyan sa inyo, mga politikong nangahamon na wag iboto ang mga pro-China, Hindi naman to about pro-China, it's pro-reality. Mag-real talk tayo dito. Na tayo, lahat, karamihan sa gamit natin are made in China. Kasi mura ho ang pagpapagawa doon. 'Di ba? Ang labor cost sa China ay mura, kaya nandun lahat. 'Di ba? Kita nyo at saka ang yabang-yabang kasi nung ibang nagko-comment diyan. Mas mayaman nga sa atin ang China, hindi nila tayo kailangan. Correct. So ang tanong ko diyan sa mga politiko diyan na nagsasabi diyan na pro-China wag iboto. Kayo ho ba? Pag ho ba nag-pull out ang mga Chinese investor dito sa Philippines, kaya niyo bang saluhin ang mga mamamayang Pilipinong mawawalan ng trabaho? Correct. Yan ang tanong ko sa inyo. Agree. Ano hong gagawin nyo? Pag nag-decide silang biglaan na hindi na sila, what do you call this? Hindi na sila magsusupply sa atin or ihinto nila ang trading business with us. Ano hong gagawin nyo? Yun. So, kaya nyo bang panindigan? Kaya nyo bang panindigan? Yan, kapag nag-pull out sila sa atin. 'Di ba? So, wag tayo mayabang kasi look at us. Tignan nyo naman, ikumpara naman natin yung, hindi ko naman iniinsulto yung Pilipinas, no? Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Tingnan nyo naman, i-compare naman natin yung development ng bansa nila sa bansa natin. Correct. 'Di ba? 'Di ba? Tapos yung sinasabi nila dyan na, yung ang dami nagsasabi dyan na bulok ang China. Bulok ang China, tingnan mo naman. Look at them, yung development nila, di ba? Grabe yung mga... Yung development ng China, sila yung may bulok na utak. Napaka-high-tech. Huling-huli na tayo. Di ba? Huling-huli na talaga tayo. Yun yung ano ko. Ay, nako. Grabe. So, kaya nga pilit silang dinadown. Di ba? Napansin nyo ba? Ang Amerika ayaw sa kanila kasi may possibility na pwede nilang lagpasan. Kasi ang sipag ho ng mga inchik. Diba? O, dyan sa inyo, yung ayaw nyo ng China. Ayan, again, itapon nyo na yung mga cellphone yung from China. Itapon nyo na yung mga gamit yung galing China. Sunugin nyo. Yung mga kaibigan nyo rin may lying check, huwag nyo na kaibiganin. Diba? Huwag nyo na kaibiganin. Tapon nyo na rin. Diba? Ang dami, mga sasakyan galing China. O, diba? Ginagamit natin mura. Diba? Ang ating infra, yung mga binild nating mga buildings dito, mostly, na gumawa niyan at nag-invest yan. What do you call this? Chinese contractor. O, yung mga ka-tie-up ng mga negosyo, mga hotel na magaganda, Shangri-La The Fort, Shangri-La Hotel. Diba? Parang, so, anong pinagsasabi nyo? 1-3? So, di ba? So, saan tayo pupulutin pag ganyan yung tingin natin? Oh.
Hindi nyo rin ba napansin? Lahat ng hinawakan ng Amerika, hindi umasenso. Correct. So yun po mga kabibig ang pasabog ni Miss Cathy Binag. Totoo kaya na itong mga consultant na mga congressman, doon sila kumukuha ng sahod sa opisina ni Miss Yeda? Totoo kaya na binabayaran sila na magsalita ng maganda sa gobyerno at inaatake ang mga pro-Dutertes? Naku. Sabi nga ni Cathy Binag, challenge niya si Martin Romualdez, magsalita kayo. Sabihin nyo ang katotohanan yung I care, we care. At challenge din niya ang mga kongresista na may alam dito, magsalita kayo. Kasi ikakampanya kayo ni Miss Cathy Binag. So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pag-uusap-usapan. Bye everyone! See you next time!